cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the understanding of the prudent. For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe, to save them that believe. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. But as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.
God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Hell is touching things offered unto idols. We know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet, as he ought to know. But if any man love God, the same is known of him. If any man love God, the same is known of him. If any man love God, that love is known of him. If any man love God. The same is known of him. If any man love God, the same is known of him. If any man love God, that love is known of him. If any man love God, the same is known of him. If any man love God, that love is known of him. If any man love God. If any man love God. Your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
Praise God. Hallelujah. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At minsan pa narito na naman po tayo. We will study the Word of God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at patuloy tayo nagkakaroon pagkakataon, opportunity to be in the presence of God and to study His Word sa kahit gabing-gabi na. So, hello, kamusta po tayong lahat, ano? Hello, Sister Leonida Lorica, fresh from Montalban, Rizal. Yan, good evening po, Pastor Lily, God bless po. Pagpalain po kayo, Panginoon, balae, God bless you more and more and more. Sister Lisa Lee, blessed evening po. Yan hindi sa'yo, God bless you more, Sister Lisa Lee, ano, pagpalain ka ng Panginoon. At ang buong sambahin mo. Francisca Armamento, Sister Ansel, musta na, ano? Good evening po, Pastor Lily, God bless po and family. Thank you. So, masyado malalim na po. Dalik po tayo ngayong gabi. Dami pa nating inayos. Ano? So, punin ang Panginoon, diretso na po tayo. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat. Tonight, we will study your words about discipleship. Ikaw po ang siyang magturo sa amin. We thank God, the Holy Spirit, na siyang pong tagapagturo namin. Tuwing kami ay mag-aaral ng mga malalim na bagay ng inyong salita. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo bawat isa sa amin at ganyan yung mga future pa na makakapanood, makakapakinig ng inyong salita. Dalayan ko po na maraming abutin ang salita mo, ang video na ito, maipasa sa lahat sa apat na sulok ng daigdig. Panginoon, sa mga Pilipino, mga OFW, Panginoon, nangangailangan ng iyong salita. Panginoon, Father God, we ask you to fill us once again with the spirit of wisdom and revelation for the glory of the name of the Lord Jesus Christ. Cleanse and sanctify your people, Lord, with by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon, and send your word to heal those who are sick and to strengthen those who are weak. And you will provide the needs of those, Lord, who are suffering in lack. Panginoon, ikaw ang El Shaddai, the God who is more than enough. Our Jehovah Jireh, the Lord that provides our needs. Our Yahweh Ra'ah, our Shepherd. Salamat po, Panginoon. At sa iyo, meron kaming kaligtasan, Panginoon. And your name is Yeshua, Jesus, God our salvation. Maraming po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, we will dive into your word, Panginoon, at dadalhin mo kami sa kalaliman ng iyong pag-ibig, sa kalaliman ng iyong salita. At magliliwanag sa amin, maliwanag pa sikat ng araw, through the help, through the power, through the teaching, guidance of the Holy Spirit. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. So praise God. Patayin ko lang po itong ating isang gadget na pang-music. Alright. Hindi natin mapatugtog na muna yung kay Pastor Luis Boy Baldomaro. Nakakainitan tayo ng ng Facebook, no? So, hindi tayo ma-copyright. Although, may approval naman yung kaibigan natin na gamitin natin lang. No? So anyways, let's start studying the Word of God patungkol sa discipleship. Hello, Sister Belen Solis. God bless more. At ang aking si Bunso, ang aking pinakabunsong anak, si Jan, ay hindi pala, akala ko si Jan yun, Jan pala. Hello Jan, musta na, no? Thank you sa pag-upload mo. Yan po si Jan, matagal nating kasama sa media team ng aming pong church, masipag na kabataan, tumutulong, volunteer, tumutulong sa patungkol sa kaayusan at pagpapatakbo ng media team. At kagaya nito, ina-upload niya yung ating video sa YouTube. No? Thank you, Jan, no? God bless you more.
At thank you. Okay. Yung habol na lang. Brother Tom and Aida. Believe ako kay Brother Tom and Aida. No? Hanggang ngayon, kasama natin yan. Yung ibang mga original natin kasama, hindi ko na nakita eh. Pero si Tom at Aida, nandiyan pa rin. Okay, thank you. God bless you more, Brother Tom, Sister Aida. So tonight, ang ating pag-aaralan is about discipleship. Ano? At ang title nito ay The Marks of a True Disciple of Jesus. Ang mga palatandaan ng tunay na alagad ng Panginoong Hesus. Ano-ano itong mga palatandaan nito, no? Paano natin makikilala ang mga tunay na disciples of the Lord Jesus Christ? No? Kasi alam nyo, minomonitor ko, pinapanood ko yung YouTube, ano? May iba-ibang mga pastor, yan, lalaki ng mga churches lang, mga mega churches, mga kapatid. Yung iba may title na kanya-kanyang pataas na title, oh. Apostle, prophet. Hindi naman tayo against sa mga title na yan, sapagkat totoo naman hanggang ngayon nag-exist ang fivefold ministry gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Pero ang punto ko lang, totoo naman kayong apostle ito. Meron ba siyang marks or signs ng pagiging tunay na apostles? Or baka gusto lang niya itaas ang kanyang sarili? No? Totoo naman kaya na ito ay prophet, ang calling nito. No? Baka naman gusto lang niya itaas ang kanyang sarili at magkaroon ng title of prophet. Although talagang meron mga tunay na tinawag as apostles and prophets. Ano, hindi po tayo against that. Against lang tayo yung self-appointed apostles and prophets. No? Sa akin, hindi po mahalaga yung mga title na yan. Ang mahalaga, you are in your calling and you're fulfilling your assignment according to your calling appointed to you by our Lord Jesus Christ. Siya ang nag-a-appoint ng calling sa atin. And remember this, mga kapatid, there are 5 ministerial calling, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. No? At may kanya-kanya ring anointing yan. No? Meron niyang anointing ng pagiging apostle, pagiging prophet, evangelist, pastor, teacher. At kung ano yung iyong calling, doon ka dapat. Kapag ikaw ay hindi nag-function according to your calling, your anointing given by God to you will not follow you. No? Kaya magpa-function ka, you will flow without the anointing of God. No? Magpa-function ka na walang anointing ng Diyos at sasablay ka. Kung prophet ka, magkakasablay-sablay yung prophecy mo. Okay, ganun yon. Doon ka magpa-flow according to your calling, sapagkat doon ka susundan, doon ka babakapan ng anointing na bigay sa iyo ng Panginoon. Okay, so now, ang ating pong calling, sabi nga sa Romans chapter 11 verse 29, for the gifts and the calling of God are irrevocable, sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos hindi nagbabago. Tinalakay din po natin yan nung last week, ano? So, hindi nagbabago ang calling na ang kaloob ng Diyos Ama. We worship and believe and we worship one God, and in that one God, we believe that there are 3 divine persons or personalities. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang kaloob sa atin, God the Father, is salvation. The Lord Jesus Christ. John 3:16. Ano? Yan ang gift ng Father sa mundo, to save us all. Ano? Pero ang maliligtas lang, whoever believes in Him, in the Lord Jesus Christ, sila'y maliligtas. Yan ang John 3:16. So, the gift of the Father is salvation. The gift of the Lord Jesus Christ is the fivefold ministry gifts given to the church, to the body of Christ. Ano niya? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Nandun niya sa Ephesians chapter 4, verse 10 hanggang 13. So yan ang kaloob ni Jesus para lumago, tumibay, lumakas, dumami ang church ng Panginoon. No? At ang kaloob naman ng Holy Spirit is the 9 gifts of the Spirit. Ano yun?
speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirits, gifts of faith, gifts of healing, workings of miracles. Those are the 9 gifts of the Holy Spirit. Kaya ang tatlong persona ay may kanya-kanyang gifts sa atin. So ang ating first calling from the Lord is the calling for our salvation. Tinawag tayo lumapit para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Now, ang second calling sa atin ay yung paglalagyan sa atin. Kung anong ministeryo or ministry ang karapat-dapat sa atin, ang Diyos ang pipili, hindi ako, hindi ikaw, hindi kung ano yung gusto mo, no? Ang Panginoon ang pipili kung ano yung bagay sa atin. Kaya huwag kang nag-iiba ng calling sapagkat ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. Huwag ka maiinggit sa ibang calling sapagkat may calling sa iyo ang Diyos, doon ka mag-function. At kung saan ka nagfa-function ng calling, doon nandoon ang reward mo pagdating mo sa heaven. Ang dami mo nga ginawa as an evangelist, hindi naman pala yun ang calling mo, kundi ang calling mo pala ay to be a pastor, to pastor the church. Pagdating sa heaven, anak, anong ginawa mo? Lord, ang dami ko na hikayat, milyon. Yan ba naman ang pinagagawa ko sa iyo? Okay, at totoo lahat mas evangelize, whether you're a layman or pastor or evangelist, pero anak, ang calling mo ay to become a pastor. Bakit ayaw mo magpastor at gusto mo evangelist? Nainggit ka lang kay Benny Hinn, nainggit ka lang kay Morris Cerullo, nainggit ka lang kay Billy Graham. Naku po, yan, you might lose your reward. Okay? So, ang reward natin, kung ano yung maliit o malaking assignment natin sa Panginoon, doon tayo tumigil. Huwag tayong aalis doon. Ano? Huwag tayong papasukan ng pride na don't allow pride to enter into your heart and mind na mag-aambisyon ka ng malaking ministry. No? Parang isang kakilala ko na tinawag na caretaker sa church at nakatikim siyang mangaral. No? Ginamit siya ng Panginoon sa pangaral. Pagbalik na sa church, ayaw na niyang mag-caretaker, ayaw na niyang mag-janitor. At ang calling daw niya ay pangangaral. At nagrebelde siya sa church at umalis. Lumipat sa ibang church. Ay, nako. So, alam niyo, ang reward natin naghihintay sa atin ay doon sa ginampanan nating papel, whether it is small or big, no? Kung ito man ay mababa or great, no? Doon tayo magtrabaho, yun ang gawin natin sapagkat yun ang assignment natin. Huwag tayong maiinggit sa kanino man na may malaking ministry, malaking assignment. Ano. Kung tinawag ka ng Panginoon para doon sa mababa ministry, gawin mo yun. Sapagkat kasama sa pagiging alagad ng Panginoon ang servanthood. Minsan, tinetesting lang muna tayo ng Panginoon if we will obey and become a servant of God and servant of others. Okay. So now, papasok ngayon tayo, what are the marks of the true disciples of the Lord Jesus Christ? Okay, number 1, diretso na tayo. Number 1, okay, ipaliwanag ko sa inyo. A disciple of Jesus is an active follower whose life is continually being transformed. No? They mirror His character by loving others selflessly, obeying His teachings, denying personal selfishness to carry their cross daily, and actively sharing the good news with others. Ang tunay na disciples of Jesus daw ay aktibo na tagasunod, tagatulad, tagasunod ng Panginoong Hesus, because disciple means follower of Christ. Disciple means student of Christ. Disciple means servant of Christ. No? Disciple means you are follower. You are willing to follow the Lord Jesus Christ in His footsteps. No? Ginagaya mo, gagayahin mo. Sabi nga sa Ephesians 5, be imitators of God, my little children. No?
Sabi ni Apostle Paul, be imitators of me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako, gaya ng ginawa ko na paggaya sa Panginoong Jesus. Gusto ng Panginoong gayahin natin siya. Yun ang tunay na disciple, yung ginagaya mo, ipinamumuhay mo. Kung ano yung tunay na ipinamuhay ng Panginoong Jesus sa lupa, siya yung example. At tayo dapat maging carbon copy ng Panginoong Jesus sa kanyang attitude, sa kanyang character, sa kanyang personalities, the way he think, the way he speak, the way he walk, the way he love other people. No? Yan ang tunay na disciples ng Panginoong Jesus. Kung anong hakbang ng Panginoon, yun din ang hakbang mo. Sinusundan mo ang yapak ng Panginoong Jesus. Yan ang tunay na meaning ng pagiging disciple. Christ-likeness. Kapag ikaw ay disciples of Jesus, tapos wala ka namang Christ-likeness, hindi ka kawig ni Jesus, hindi ka talaga disciple ng Panginoon. So, eto, pakita ko siya, sabi nga dito ay, ang tuwing disciples hindi nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi siya ay nabubuhay para sa Panginoon, sa pagsunod kay Jesus, sa pagsunod sa kanyang katuruan, and he is denying himself, no? At siya ay patay na sa kanyang lumang pagkatao. At siya ay nabubuhay ngayon kay Kristo. Si Kristo ang nakikita ngayon sa kanya. Yan ang larawan ng tunay na disciple. Alright, okay. Number 1, the mark of the true disciple, number 1, he has the true gospel of Christ. Naku, ito importante, ano? Maraming nagtuturo ng discipleship na ang tinuturo lang yung love, character of Christ. Napag-iiwanan itong, napansin ko, hindi binabanggit yung he must have the true gospel of Christ. Kasi ang daming nagsulputan ngayon. Sa YouTube, nanonood ako eh. No? Napanood ko yung prophet, si prophet, ano bang pangalan noon? I forgot the name. Lovi Elias, no? Kung ang laki ng church niya, mega church, at ang mga tao, blessed na blessed sa sinasalita niya. Hallelujah! Palakpakan talaga. Yes! Amen! Pero, hindi naintindihan ng mga followers niya na wala na sa Bible yung itinuturo niya. It's no longer the gospel of Christ. Kasi unbiblical na yung mga sinasabi niya. Isang example na sinabi niya nadaanan ko lang yun sa YouTube. Sabi ko, parang na-discern ko, meron something is wrong with this man. Nagpipreach siya. Maganda naman, mukhang matino. No? Pero nung aking pinakinggan, tama ako, something is wrong. Wrong doctrine. Wrong gospel. Abay, akalaan niya, sabi niya, pinagdidiinan niya na kailanman daw hindi tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na the Word of God. Ang lilaw-linaw, ang Bible, tinatawag si Jesus na the Word of God eh. Hindi tinawag ni Jesus na the Word of God ang kanyang sarili, hindi na siya the Word of God. At yun lang ang pamantayan niya. Napakababa ng common sense niya na kung hindi binanggit ni Jesus na pinagkalandakan na, hey, I am the Word of God, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi raw si Jesus ang nagsabi. Binanggit lang daw sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Binaliwan niya yung Word of God, minaliit niya. At ang tunay daw, as sinabi ni Jesus, hindi I am the Word of God, kundi I am the light of the world. Then nag-focus siya sa in-expound niya yung light, kung ano-anong pinagsasabi niya na wala na sa Bible. At dinidinay na hindi raw kailanman si Jesus the Word of God. Nabanggit lang daw, pero hindi niya kiniklaim na siya yung Word of God. Binuklat ko sa, I think, sa Revelation chapter 19, na si Jesus nakasakay sa kabayo, at ang pangalan niya ay the Word of God. Ano ka ngayon? And His name is called the Word of God. Pag dininay mo pa yan Kaya nag-comment ako doon sa YouTube video niya na this is very unbiblical. Hindi sinabi ni Jesus na the Word of God. Kahit sabi sa Bible na He is the Word of God, ayaw mong tanggapin. Parang kagaya niyan, yung argumentong
pilosopo ng mga kulto, kailanman daw hindi sinabi, hindi daw inamin ni Jesus na siya ay God, no? Kundi ang sabi, yun daw iba, tinatawag siyang God, pero hindi niya kiniklaim na siya ay God. Kaya kahit daw tawagin siyang God, nung iba, at hindi naman niya sinabing, "Oy, ako'y Diyos." Mahirap patunayan siya daw ay God. Ay, naku po, napakaraming scripture sa Bible na mismong si Jesus sinabi nga na siya ay Diyos. Ano? Claim nga niya yung angking title mismo na tanging ang Diyos lang, our Creator, ang pwedeng mag-claim ng title na yun. Ano yun? Isa sa pinakamabigat na title. Na ang kalugan ay siya yung pasimula at siya yung wakas. No? Siya yung may akda ng lahat, siya yung creator of all things, at siya lang ang may kapangyarihan na magwasak ng lahat ng bagay, at siya rin ang may kapangyarihan lumikha ng mga bagay na wala pa. He is God, the Almighty, the Creator, and His title, sa mga title niya, I am the Alpha and the Omega. Aba, ay sinabi ni Jesus yan sa Revelation 22, verse 13 and 16. Paano ngayon yan? No? At mismo si Jesus, sinabi, saka natin pag-usapan yung the deity o pagiging Diyos si Jesus. Napakaraming, yan ang isa sa mga topic na paborito ko, that Jesus Christ is God. Inilalaban po natin ng debate sa mga kulto, no? Sapagkat unless you believe that Jesus Christ is God, there is no salvation sa buhay mo. Okay, so he must carry the right or the true gospel. No? Naglabasan niya, iba-ibang gospel eh. Kagaya nung kay Miles Monroe, one of my favorite teacher, Miles Monroe, then bago siya mamatay sa airplane crash, napanood ko sa YouTube na nag-preach niya, sabi niya, what is the gospel? Do you know what is the gospel, the good news? At sabi na, the good news is not Jesus. Aba, naku, the good news, the gospel is not Christ. The gospel is not His blood. The gospel is not His death and resurrection. Naku, dininay niya ka ako. Kakultuhan nito, tinuturo nito, hiwalay ako sa iyo. Kahit naging favorite kita noon. Ngayon, hindi na. Ay babaranditan kitang kulto yung teaching mo. And I pray na bago siya kinuha ng Panginoon, sana nag-repent siya doon sa mali heretic gospel niya. May mantakin niyo sabihin, Jesus Christ is not the gospel. He is not the good news. Sabi niya, do you know what is the good news? The good news is the kingdom of God. Kailan sinabi sa Bible na the good news is the kingdom? The kingdom of God is part of the good news. Pero ang tunay na good news is Christ, His death and resurrection, that without His death and resurrection, there will be no kingdom of God para sa atin. Ang taas ang pinag-aralan niya. Pero bandang huli, sumablay siya, na-deceive siya. So, he has the true gospel. A true disciple of Jesus has the true gospel of Christ. Yan po, tatandaan nyo, ha? Tingnan nyo, dinifine dito. Now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preach to you, which you also receive, in which you also stand. Pinag-uusapan dito, gospel. Now, i-define ngayon, Apostle Paul, ang gospel. By which you also are saved. Nasa pamagitan ng gospel nito, kayo maliligtas. Kayo ay ligtas. Past tense na. At present, you are already saved. Saved kayo ngayon sa pamagitan ng gospel nito. The gospel of salvation. Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 29, for I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God unto salvation to those who believe, to the Jew first and then to the Gentiles. Hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao, ng mga Hudyo at ng mga pagans, mga Gentiles. Romans chapter 1 verse 29. No? Tama nga ba ako? O tama.
Okay. So, teka muna, i-check natin kung tama, nababother ako, baka quote ako ng quote, mali naman yung, sa tagal panahon, nakakalimutan ko na yung memory verse ko eh. Ay, mali nga. Teka, pasensya na kayo ha, nawawala na yung aking memory verse. Oh, praise the Lord sa kanyang kabutihan. Ano? Teka, sandali ha. Sandali po. I think, ayun, nakita ko na. Romans 1:16. Romans 1, mali, yung kanina 1:19 eh. Romans 1:16, na sabi dito, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek or Gentiles. Yan. May kapangyarihan ang gospel to save people. Yes. No? Nakita ko sa karanasan ko for more than 40 years kung paano isang taong makasalanan, taong salbahe, binago ng gospel. No? Talaga naman, yung, dami ko itetestify. Ito lang itetestify ko. Doon sa, nung babago pa yung church namin, babago rin ako nagpapastor, merong dumaan sa church namin, no? Na medyo malaking lalaki. Tapos, tiningnan ko ang mata niya, may mga bloodshot. Ano? Tapos sabi niya, Pastor, pwede po ba akong umatay sa church niyo? Ay, oo, Brad, welcome ka. Pwede po ba akong mag-testify mamaya? Ako po kasi ay dating hired killer. Hired killer? Opo, ako po, dahil I hate people. No, ako po ay makasalanan pa. I truly hate people. Sabi niya, kung meron kang gusto ipapatay, kahit magkano, bayaran mo lang ako. Papatayin ko. Marami siyang pinatay. Hired killer niya eh. Kaya pala pagtingin ko sa mata niya, parang may bloodshot. Para nakikita ko yung malungkot na past na nakaraan niya. At nakikita ko naman naging maamo ng kanyang mukha. No? At pinag-testify ko. Ang ganda ng testimony. Pero sa isip ko, totoo kaya ito na yung testimony? Pero mukha naman totoong born again talaga. No? Then, after a week, nakita ko yung kaibigan kong pastor at yung misis niya. Sabi ko, ay, meron kami naging bisita at umaten. Evangelist daw siya. At siya daw dating hired killer, nag-testify. Ganda ng testimony. Kaya lang, sa likod, at the back of my mind, naisip ko, ano kaya, totoo ito? Ganda naman testimony ito. Pastor, anong pangalan? Binanggit ko ang pangalan. Hanggang ngayon, memorize ko pa yung pangalan. Ay, Pastor, kilala namin yan. Galing niya sa Muntinlupa. Naku, ang ganda ng testimony. Pastor, totoo yan. Tunay na naborn again ng tao nga. Kilala namin, hired killer yan. Matindi ang ginagawa niya noon, pero pinatawid siya ng Panginoon. Kita nyo, maging mamamatay tao, binago ng gospel. Nung marinig niyang ebanghelyo ng kaligtasan, nabago ang buhay niya. Ang dami ngayon na nababago ang buhay through the gospel of Christ. Kasi may power nga ito. At kagaya nung bading na office mate ko, di ba tinetestify ko sa inyo? Sabi ko, Rodi, JR, basahin mo itong John 3:16. May ginagawa ko. Sabi ko, wala na tayong trabaho, rest tayo ngayon. Okay, pahinga lang tayo, break time. Basahin mo na. Sige na nga. Kinukulit mo ako. For God so loved the world that He gave His only begotten. Binasa, okay, basahin mo ulit. This time, palitan mo yung For God so loved the world, yung world, palitan mo yung pangalan mo. Sige,
For God so loved, Rodi, that He gave His only begotten Son, that if, sandali, that whoever, yung whoever, palitan mo pangalan mo, that if Rodi believes in Him, Rodi will not perish. Tapos tumigil, tuloy mo. Tumigil siya. Hindi niya natapos yung John 3:16, biglang binaba niya yung Bible, tumakbo sa paalis. Ano nangyari doon? Ang tagal na bumalik, after 15 minutes, bumalik siya, puktong-pukto ang mata. At sabi sa akin, ikaw kasi, umiyak sa CR. At after ilang days, lumapit sa akin at sinabi niya, tinanggap niya, isinuko niya ang buhay niya sa Panginoon. At sabi niya sa akin, nung siya ay na-born again, Brother Ness, talaga bang masama ang idols? Kasi nababasa niya sa Bible. Alam mo, hindi ko binabanggit siya sa mga beginners, sa mga baby Christian, pero dahil tinanong mo sa akin, sasabihin ko sa iyo, masama. May demons ang bawat idols. Ayun nga nababasa ko, anong dapat gawin? Ay binabasag yan. Sinusuko yan sa Panginoon. Binawasak yan. Galit ang Panginoon dyan. Hirap gawin yan, Brad. Sabi. After, kinabukasan, tanghali dumating, 10:00 na. Nung dumating, time namin sa office, 8:45. May dalang sako. Lumapit sa akin, nahanap na nga siya ng boss namin Lumapit sa akin, bigla inihampas niya sa tabi ko, Brother Ness, sinunod ko na ang gusto ng Panginoon. Eto na ang mga idol. Basag. Purihin ang Panginoon. So, ang dami-dami na binagong buhay ng Panginoon because there is power in the gospel. And a true disciple of the Lord Jesus Christ has the true gospel. Yan po tatandaan nyo. Kasi ngayon, ang dami nagsulputan Naku, kung iisa-isahin ko sa inyo Maging yung mga tunay na mangangaral na deceive ng fake gospel. Ako'y nagtataka. Mga 50 years ng Kristiyano, 40 years, 30 years. Alam nyo kung bakit nadideceive. Sa katagalan na natin sa pananampalataya, minsan nagiging ordinaryo na sa atin. Minsan ay binabaliwala natin at nawawala yung fear of the Lord. At tayo ay nakikisalamuha sa mundong makasalanan at minsan ay nahahawa ang mga anak ng Diyos kahit matagal na sa Kristiyano at nakikipag-compromise. Then kapag too much exposure sa sanlibutan, namamanhid na yung kanyang spiritual life, kumbaga sa nagkakakalyos ang kanyang heart at hindi na niya ma-discern what is right and what is wrong, what is good and what is evil, what is of the devil and what is from God. Hindi na niya ma-discern kasi nagkaroon na ng kalyos ng kasalanan o karumihan yung kanyang puso na hindi niya kinokonfess o pinagsisisihan sa harapan ng Diyos at namanhid na siya sa pakikipag-compromise niya sa sanlibutan. Nakikipagsayaw siya sa kasalanan sa sanlibutan. They are enjoying the ways of the world. Hindi naman masama makisalamuha sa sanlibutan. Kaya lang problem, kapag ang yung kasalanan ginagawa nila, ginagawa mo na rin, ibang usapan na yan. Mamamanhid ka. Remember, ayaw ko sanang banggitin ito Kaya lang sayang no? Hindi ko lang banggitin para. Isang pinakamalaking ministry, pinakamalaking church all over the world at meron silang nagpauso ng magandang tipo ng worship songs at kinilala sila ang buong mundo. Maraming kumuha sa kanilang kanta at kinakanta. Hanggang ngayon kinakanta sa church. Yung iba naman, after na ma-expose sila, ayaw na nilang kantahin sa church nila yung mga komposisyon nila. Sabi ko, nagsimula sila sa maganda holy life. Nung kinumpose nila yon, they live their life in holiness. Then suddenly, nakipag-compromise yung iba, especially yung mga youth nila, mga youth preacher, mga
young pastors at nahawa sila, nakakapasok ang espiritu ng karumihan sa church nila. Marami nakiapid, marami nagkasala ng fornication, adultery, at pati yung pastor nila nagkasala, nagkaroon din ng issue, immorality at talaga naman na pinasok sila ng kasalanan. At doon sa video na panood ko, nagkaroon ng women conference, pangkababaihang conference sa New York, at yung youth worship leader na youth pastor daw ng church na yun, kumanta ng kumanta na nakahubad siya, na nakatakip lang sa ang gitara niya sa harapan ng kanyang harap. At ang pinalalabas niya, nude siya, naked worshiper. At ang tawag niya sa kanya sarili, I'm the naked cowboy. Aba, kabulastagan at karumihan at blasphemy at talaga namang karumihan, kasalanan at insulto sa Holy Spirit. Meron siyang underwear pag nagsasad yung camera, pero ang pinalalabas nito, hubot-hubad siya, na nakatakip lang gitara. Sa New York ginawa, kaya idinimanda raw noong mismong original na naked cowboy sa New York dahil ginagaya daw siya. Ewan ko anong nangyari sa kaso niya, ginaya siya. Siya daw yung original. Abay, mantakin nakahubad, pinalabas siya, naked talaga siya. Meron bang ganyan, naked sa harapan ng presensya ng Diyos? Abay, nakakahiya yun. Pag hindi mo maramdaman yung conviction is something is wrong, maybe ikaw ay candidate na sa hell. Hindi ka nakukonvict, hindi ka nahiya sa nakahubad ka. Sa harapan pa naman ng mga kababaihan, dahil women's conference yun, kakanta-kanta ka ng worship song kay Jesus, ginamit ka ni Satanas. Ginamit siya ni Satanas para ipahiya at insultuhin ang presensya ng Diyos. Grabe. Isang napakalaking church ministry sa buong mundo at ang kanta nila na talagang inabsorb ng body of Christ. At yung mga nagalit ng mga churches ayaw nang kantahin yung kanta nila. O, purihin ang Panginoon. Bakit hindi nila ma-discern yun? No? Kasi na-contaminate siya. And later on, lumabas yung na-expose na maraming kababaihan sa church nila, itong youth pastor nito ay nagkasala siya ng fornication. Ng babae siya doon sa loob ng church nila. So, hindi na yan sa Diyos. No? Pentecostal pa naman yung mga kagaya natin. Kaya nga, nadadamay tuloy yung mga tunay na banal na, mga banal na Kristiyano. No? So, kapag ang isang tao ay nakontaminate na ang kanyang heart, naging marumi ang heart niya, mag-iiba na ang gospel niya. Kagaya siya sabi ko sa inyo. No, sabi niya, the gospel is not Jesus. The gospel is the kingdom. Naku po. Ang taas sa pinag-aralan niya, graduate pa siya sa Oral University, tapos may doctorate degree. Ang laki, mega church niya. Ang laki rin ng income ng church nila. May private plane siya. At yun din ang kinamatay niya, yung private plane niya. After na magturo siya, mag-preach siya sa isang conference or seminar yata na yun na napakalaki. Puro mga pastor. Yung iba nag-amen. Yung iba naman ayaw mag-amen. Abay, merong pastor na nag-invite sa akin panoorin yung video niya. Sabi ko, Bishop, hindi nyo ba na panood sa na yung taong yan ay nagturo na ng heretic gospel? Ito po ang video niya. Nagpipreach siya. The gospel is not Christ. The gospel is the kingdom. Hindi raw yung death and resurrection. Dinipine na nga ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1, verse 1 hanggang verse 6. No? Dinefine ko ano ang gospel. The gospel is the kingdom. Basahin nga po natin. Alright. Teka. Now I make known to you, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4 pala, hindi hanggang verse 9.
Now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preach to you, which you also receive, in which you also stand, by which you also are saved. Ligtas kayo sa pamagitan ng gospel nito. Pero take note, may kadugtong, comma, ligtas kayo right now. May kondisyon, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. Ligtas kayo kung pinanghahawakan nyo. Ibig sabihin, ligtas kayo right now. You are already saved. Sure, saved ka. Kung ang gospel na pinangaral ko sa inyo ay ipinamumuhay nyo. Kung pinanghahawakan nyo, iniingatan nyo ang gospel, ang katuruan ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ang good news that Jesus Christ died for your sins and He was resurrected. Kung pinanghahawakan nyo ang katotohanan na ito at ipinamumuhay nyo, kayo ay ligtas. Pero kung hindi nyo pinamumuhay ang katuruan at ng Panginoong Hesus at ang gospel na sinasabing si Jesus ay nagbayad sa ating mga kasalanan, namatay siya at muli nga buhay. Kung hindi mo pinamumuhay yan at hindi mo lubos sa pinaniniwalaan, you cannot be saved. Hindi ka maliligtas. See? Kaya nga, unless you believe in vain. Kaya nga, isa sa mga demonic doctrine na hanggang ngayon nasa body of Christ pa, sorry sa mga kapatid na Baptist, real talk lang tayo. Reviewin natin ang Bible. Isa sa demonic doctrine na ikinalat ni Satanas at ginamit niya mga tao may pangalan, pinaniwalaan ng panahon pa ng Reformation at sila'y naging heroes of faith sa mga followers nila. Dinakila sila at hanggang ngayon dala-dala nila yung teaching na kanya itinuro na once saved, always saved. At kung tawagin niya nung araw ay perseverance of the saints. Anong ibig sabihin? Once na ikaw ay lumapit, sumampalatay, tumanggap sa Panginoong Hesus, ikaw ay ligtas na at walang makapag-aalis ng iyong kaligtasan. Walang makapag-aalis. At forever, ligtas ka na. Pag ikay namatay, pupunta ka na sa langit. Kahit mag-backslide ka pa, nakipag-compromise ka pa, naghubad ka pa sa worship service, paghita-gitara ka pa, at ikaw kumakanta sa Panginoon, at sinabi mo ikay naked cowboy, ligtas ka pa rin. Kasi ikaw once saved, always saved. And that is doctrine of demons created in hell. Maraming mga Kristiyano nakarating sa hell. People who experience near-death experience. NDE, kung tawagin. Nakapasok sila sa hell at pinabalik sila ni Jesus. Sabi nila, testify to the whole world that hell is real. At testify sila at marami hindi naniniwala. Maging mga Kristiyano, nire-reject yung testimony nila. At pinabalik sila ng Diyos para i-testify na meron ka dapat katakutan ang impyerno. At parang ka pumunta doon, you must have the fear of the Lord. At itong doctrine, once saved, always saved, inaalis niya ang fear of the Lord at dadalhin ka niya sa impyerno. At napakarami raw Christians doon sa hell. At karamihan doon, those believers who believe that they were saved. Once saved, always saved. Hindi po yan part ng gospel. Ang part ng gospel, you must believe the gospel of Christ, and you must live by the gospel. Kaya pamuhay mo ang gospel of Christ. Magkaroon ka ng fear of the Lord, irespeto mo ang gospel, ang ebanghelyo na nagpalaya at nagligtas sa atin sa impyerno. Irespeto mo, magkaroon ka ng fear of the Lord. So mga kapatid, hanggang dito na lang. Ito na lang muna. Part 1. The marks of a true disciple of Christ. He has the true gospel of Christ. Kailangan ang ebanghelyo
na dinadala niya ay yung tama, yung totoo. No? Parang yun namang sa kakilala ko. Ilang beses ko pinagsasabihan. Ano? Ayun palang maulit ko, yung bishop na kausap ko. Pinakita ko yung video. Nung nag-preach na the gospel is the kingdom. Ayaw niyang tanggapin. Sabi ko, Bishop, ano pong gusto niyong paniwalaan? Yung tao na yan, o si Paul na nagsabi, ang gospel ay si Jesus Christ, ang kanyang kamatay. Dininay po ng taong yan. Dati akong follower niyan. Favorite teacher ko pa nga yan eh. Pero suddenly, nakorap ang kanyang pananampalataya. No? Na-deceive siya. Hindi ko na siya susundan. Pero kayo hanggang ngayon, nakita niyo ang katotohanan, nilait niya ang Panginoong Jesus, nilait niya ang dugo ni Jesus, nilait niya ang kamatay at pagkabuhay ni Jesus, tapos follower pa rin kayo niya. Sabi niya, ako, kung hindi ka maniniwala, kinonbinsi ko na, I tried all my best para bigyan siya ng liwanag, pero ayaw niya, bahala siya. Bahala siya. Alam nyo, I pray na yung nag-preach na yan, the gospel is the kingdom. I pray na bago siya bumagsak sa aeroplano o namatay sa airplane crash, ay nakapag-repent. Dahil kung hindi, swak siya sa impyerno. Denying the true gospel is candidate for hell. Sana nag-repent. Sayang naman, nakakawan. Ngayon, kung may followers na susunod-sunod sa kanya, yun din ang paniniwala na, naku, ay pupunta ka rin sa hell. Kung nasa hell yung taong yan, doon ka rin pag namatay ka. Hindi kikilalanin ng Diyos. Kahit ikaw pa ay matagal ka ng Kristiyano, matagal ka mangaral, bishop ka pa, hindi yan kikilalanin ng Diyos. Ang kikilalanin niya, kung ano yung tama na pinaniniwalaan mo. Anyway, salvation is just a gift. Kaloob lang niya, hindi ta karapat-dapat. Pero dahil kay Jesus, through the gospel, ginawa tayo ng Diyos sa karapat-dapat. And that is called the grace of God. Pero kung aalis ka sa true gospel, mas paniniwalaan mo, ang heretic cult doctrine tinuro ng taong yan, you will follower ka niya, you will follow him. In hell, to sa hell siya napapunta. Ganyan po yan. Damay-damay. Parang isang Kristiyano, gumawa ng kasalanan. Alam mo nagkasala siya, ayaw mong i-correct. Bagkos, idinipensa mo pa siya. No? Hindi, sino ba naman hindi nagkasala? No? Imbis na siya himukin mo na mag-repent, kapatid, mag-repent ka. Taliwas yung ginawa mo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga churches. Mali yan. Yun ang sabi ni Paul, i-restore yung mga erring brethren, yung mga naliligaw na kapatid, i-restore mo sa pamagitan ng pag-ibig kay Kristo. Kung ayaw makinig, dalhin mo magsama ka ng witnesses. Kung ayaw pa, dalhin mo sa congregation. Kung ayaw pa, ibigay mo kay Satanas yan. See? Yung iba, mali na nga yung ginagawa. Pinagtatanggol pa. Pag pinagtanggol mo yung masama, yung mali, yung kasalanan niya, kasalanan mo na rin. Mahahawa ka. Kaya delikado magtanggol sa kasalanan ng tao. Kumakampi ka sa gawa ni Satanas, sa gawa ng kasalanan. Pagtanggol mo yung kabanalan ng Panginoon. So mga minamahal, hanggang dito muna until sa next week na lang po uli, the marks of a true disciple. Marami pa pong marks. Sa Tuesday. So God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito. At kung ikaw, kaibigan, nakikinig, gusto mo maligtas, maliligtas ka. Just believe. Just come to Jesus Christ, the only Savior of the world. Come to Him. Believe Him. And receive Him to be your Lord, your God, and your Savior. Maliligtas ka. Gusto mo, samahan kita sa panalangin? Taas mo lang kamay mo. Sabi mo panalangin ito para ikay maligtas. Panginoong Hesukristo, come on, confess it. Sabihin mo sa bibig mo, Panginoong Hesukristo, sumasampalataya po ako na napapakinggan mo ko ngayong gabi. Ngayong gabi, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo.
Ngayong gabi, tinatanggap kita at sinasampalatayanan na maging aking Diyos, maging aking Panginoon, maging aking tagapagligtas. At ngayong gabi, Panginoon, ang buhay ko para sa iyo simula sa gabing ito. Tanggapin mo po ako. Gawin mo po akong tagapagmana ng iyong kaharian. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Naniniwala po ako na ikay namatay sa krus para bayaran ng aking mga kasalanan at ikaw ay nabuhay na maguli after 3 days upang ako na sumampalataya sa iyo ay magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan at kasamahin mo sa iyong kaharian pagkatapos ng buhay na ito. Panginoong Hesus, pagkalooban mo rin po ako ng iyong Santong Espiritu, magiging kalakasan ko. Salamat. Thank you, Jesus. You are now my Lord, my God, and my Savior. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Don't forget to like this video. Mga kapatid, don't forget to share this video. God bless you all.